Nakakita ang Team 7 ng notice tungkol sa training sa medical ninjutsu. Medyo tinuro na ito sa academy dati, pero ito raw ay mas advanced na klase, at bawat team kailangang magpadala ng isang representative. Wala sa mood sina Boruto at Mitsuki, kaya tinulak nila si Sarada na sumali, lalo na't nanay niya mismo ang magtuturo. Medyo alangan si Sarada pero pumayag din. Sina Naruto, Shikamaru, at Sakura ay nagre-review ng mga aplikante. Sabi nila, hirap daw i-schedule ang klase kasi laging may mga nangyayaring gulo. At sana raw may mahanap na estudyanteng may talent sa medical ninjutsu. Nag-aalala si Sarada kasi nung nasa academy pa sila, wala talaga siyang talent sa medical ninjutsu. Habang naglalakad, narinig niya sina Shikadai at Inojin na pinag-uusapan kung gaano ka-perfect si Hokage, di niya alam na trading cards pala ang tinutukoy. Kaya lalo siyang ginanahang mag-excel kasi gusto rin niyang maging Hokage balang araw. Kinabukasan, dumalo siya sa klase kasama sina Hako, Wasabi, Inojin, Dosho, at Ai Weibi. Lahat sila inaasahan na magaling si Sarada o kaya siya raw ang tutulong kung mahirapan sila. Natuwa si Sarada nang malaman niyang magsisimula sa lecture at exam kasi doon siya madalas bumawi. Sa unang practical test, pinagawa sila ni Sakura ng kape na hinaluan ng gatas, tapos kailangan daw nilang paghiwalayin ulit gamit ang chakra control. Nabuhos ni Dosho at Wasabi ang halo, habang si Sarada naman lalo lang pinaghalo-halo imbes na mahiwalay. Si Ai Weibi lang ang nakahiwalay. Pero sa sobrang pagod niya, nauhaw at uminom ng konti mula sa baso ni Sarada. Nang ipikit ni Sarada ang mata para mag-focus, napagpalit ni Ai Weibi ang baso nila. Pagdilat niya, gulat siya kasi hiwalay na yung kanya, di niya alam na palitan pala. Sunod na test, kailangan gamitin ang mystical palm technique sa mga dummy. Nahirapan si Sarada at natamba pa niya ang dummy nung biglang sumilip si Boruto sa bintana. Dahil dun, nagamit niya bigla ang jutsu. Nahuli sina Boruto, Shikadai, at Mitsuki na nakikitingin lang daw kasi tapos na sila sa assignment nila. Sa next na exercise, kailangan nilang magpablom ng bulaklak gamit ang chakra, parang paghilom sa sugatang kakampi. Nabali ni Wasabi at Inojin ang tangkay ng mga bulaklak nila. Si Dosho naman, nung sa wakas napablom ang kanya, tinabig pa ng bulaklak yung bulaklak ni Sarada, kaya akala ng lahat siya raw ang nakapagpatubo. Dumating si Shizune para sa final test, kasama sina Naruto at Shikamaru bilang guests. Pinapalakas loob si Sarada na ipakita kay Naruto ang galing niya sa paghilom ng isdang dummy. Pero dahil sa kaba, nasunog niya ang isda imbes na mapagaling. Umamin na si Sarada na wala talaga siyang talent sa medical ninjutsu at di niya alam kung bakit siya nagtagumpay sa mga naunang tests. Sinabi niyang naramdaman niyang pressured siya kasi anak siya ni Sakura. Sabi ni Naruto, di rin naman daw siya marunong ng medical ninjutsu at nagbanggit si Boruto ng mga bagay na di rin niya kayang gawin. Nagpatuloy ang klase at si Inojin ang nakapagpagaling sa isda. Nilapitan siya ni Sarada para humingi ng tips. Tinawag si Sakura para sa emergency, at sinabi ni Shizune kay Sarada na hindi rin daw agad natutunan ni Sakura ang medical ninjutsu, matagal din siyang nagsanay kay Tsunade. Kinagabihan, tinanong ni Sarada ang nanay niya kung bakit siya naging medical ninja. Sabi ni Sakura, gusto raw niyang maging malakas para makalakad katabi ni Naruto at Sasuke, at sinigurado niyang kayarin ni Sarada matutunan iyon kung magsisikap siya. Magkasamang nasa mission sina Team 5 at Team 15 para habulin ang mga magnanakaw. Di sila magkasundo kung anong plano ang gagawin, kaya kumilos mag-isa si Tsubaki at tinalo halos lahat ng kalaban. Pero dahil sa ginawa niya, nakatakas ang leader ng mga magnanakaw, kaya napilitang ituloy ng Team 5 ang habulan. Pagkatapos, tinanong siya ng mga kakampi niya kung bakit di niya ginamit ang full power niya, kaya tuloy Team 5 ang nakakuha ng credit sa mission. Sabi ni Tsubaki, di raw masyadong gumagana ang kanyang secret sword. Snowstorm beheading nitong mga araw. Nang magkita ulit ang dalawang team, may tensyon sa pagitan nila. Sinubukan ni Denki ayusin ang sitwasyon at ipinakita ang stats ng lahat sa laptop niya. Lumabas na sobrang taas ng stats ni Tsubaki, higit pa sa normal na genin. Pero kapag tiningnan daw bilang team, bumaba ang performance ng Team 15 simula nang sumali si Tsubaki. Nagdesisyon si Tsubaki na patunayan ang sarili at gawin lahat para matalo ng Team 15 ang scores ng Team 5, kaya ginawa niyang paligsahan ang bawat mission nila. Sa susunod nilang mission, nanguna siya sa dalawa niyang teammate kaya ginantimpalaan siya ng malaking tambak ng fries. Napansin ni Hanabi na sobrang competitive na ng team niya sa mga sumunod na mission. Nang binabantayan nila ang isang merchant, masyado silang nag-focus sa paghabol sa mga magnanakaw at nakalimutang bantayan ang merchant mismo. Inatake ito ng ibang magnanakaw at si Hanabi pa ang nagligtas. Sinabihan sila ni Hanabi na dahil pumalpak sila, di sila kasali sa susunod na mission kasama ang Team 5. Sumulat si Tsubaki sa nanay niya.
Habang kumakain ng fries sa Lightning Burger, nilapitan siya ni Boruto. Napansin ni Boruto na fries lang lagi ang kinakain niya at sinabi na mas masarap daw ang meal combo doon. Pinilit niya si Tsubaki na tikman ang ibang pagkain at nagulat si Tsubaki na bawat pagkain pala mas sumasarap kapag pinagsama-sama. Pagbalik niya, nakita niyang nag-e-ensayo sina Wasabi at Namida sa gilid ng gubat. Nakadinig sila ng ungol mula sa loob at nang tingnan, nakita nilang nakatali ang hunter na dapat ay kasama sa mission nila kasama ang Team 5. Sabi ng hunter, inatake raw siya papunta sa Konoha. Nag-report agad ang Team 15 sa polis. Yung nagpapanggap na hunter sa Team 5 ay kapatid pala ng magnanakaw na hinuli nila dati. Inatake nila ang Team 5 pero dumating ang Team 15 para tumulong at sinabing paparating na ang backup. Habang nakikipaglaban, napansin ni Tsubaki kung paano nagtutulungan ang mga miyembro ng Team 5 bawat isa, tinatakpan ng kahinaan ng isa at pinapalakas ang lakas ng iba, parang combo meal na tinuro sa kanya ni Boruto. Nang may ibang magnanakaw na tumakas, humingi si Denki ng tulong sa Team 15 para habulin sila. Pero cornered bigla ang Team 15 ng mas maraming kalaban. Na-realize ni Tsubaki na kailangan nilang ayusin ang teamwork nila. Hiningi niya kay Wasabi ang smoke screen at gamit ito. Nakalusot siya sa gitna ng mga bandit para gamitin ang kenjutsu niya. Naubos halos ang chakra niya, kaya ginamit ni Namida ang calling on tears technique para tamaan ang tumatakas na leader, at si Wasabi naman ang pumihil dito. Pagkatapos ng laban, nawalan ng malay si Tsubaki sa sobrang pagod. Habang naglalakad-lakad si Himawari sa Konoha, dumaan siya sa iba't ibang tindahan kasama na ang shop ni Ino at ni Tenten. Sa bahay naman, nag-uusap sina Hanata, Hanabi, at Boruto tungkol sa kung anong landas ang gusto ni Himawari sa future. Akala ni Hanabi magiging shinobi din siya gaya ng ibang hyuga, pero sabi ni Hanata at Boruto, si Himawari pa rin ang dapat magdesisyon para sa sarili niya. Nagbigay si Hanabi ng pamphlet tungkol sa one-day trial ng Academy para maranasan ni Himawari kung ano ang buhay ng isang shinobi. Naisip ni Himawari na baka masaya iyon, kaya pumayag siya. Si Iruka at Shino ang namahala sa trial class. Sa pagpapakilala, nagulat ang ibang estudyante nang malaman nilang anak siya ng Hokage. Unang activity nila ay obstacle course at magaling si Himawari kasama si Eiho. Pagkatapos, tinuruan sila ni Shino kung paano tumakbo sa pader gamit ang chakra. Wala pang nakagawa noon pero muntik na si Himawari kaya napahanga ang lahat. Sumunod ay Shuriken practice. Na-impress si Yuana sa galing ni Himawari. At sabi ni Himawari minsan daw siyang nag-e-ensayo kasama ang kuya niya. Gusto ni Eiho maging karibal niya pero nagulat siyang di pa sure si Himawari kung gusto ba talaga niyang maging shinobi. Medyo nahiya siya kasi natalo siya ng taong di sigurado sa gusto kaya naging mailap siya kay Himawari. Dinala ni Anko ang mga bata sa simpleng mission. Habang nagmamasid sina Iruka at Shino, napag-usapan nila kung sakaling pumasok si Himawari sa academy. Sabi ni Iruka, bilang principal, bihira na siyang makasama sa klase. Kaya inaya siya ni Shino na manood kasama niya. Ang mission ng mga bata, hanapin ang nawawalang pusa sa Senju Park. Binigyan sila ng flare na kapag ginamit nila, ibig sabihin di na nila kaya at matatapos agad ang mission. Malaki ang park pero nakakita si Yuana ng mga bakas ng paa ng pusa. Habang sinusundan nila, napansin ni Eiho na parang nag-aalangan si Himawari. Sinabihan niya itong umalis na lang kung di naman siya seryoso, sabay hagis ng bato sa inis. Tinamaan ng bato ang pugad ng mga putakti, kaya hinabol sila ng mga ito. Gusto sanang gamitin ni Himawari ang flare pero pinigilan siya ni Eiho. Nakatakas naman sila pero naghiwalay ng daan si Eiho kasama si Yuana. Nilapitan ni Iruka at Shino si Himawari at sinabi na okay lang kung di pa niya alam ang gusto niyang maging. Kaya mas na-inspire siya magpatuloy. Samantala, nahanap ni Eiho at Yuana ang pusa pero nahulog sila sa balon. Ginamit ni Himawari ang Byakugan para hanapin sila. Nakita niya kung saan sila pero ayaw magpatulong ni Eiho. Nang tatapusin na sana niya ang mission gamit ang flare, tumalon si Himawari sa balon para pigilan siya at palakasin ang loob niya. Sabay-sabay silang umakyat palabas ng balon gamit ang tulungan. Nagsorry si Eiho kay Himawari sa ugali niya kanina at gusto pa nga niyang paluin siya ni Himawari bilang parusa. Pinanood lang sila ni Iruka at Shino mula sa malayo at natuwa sila sa resulta. Pag-uwi, sinabi ni Himawari kina Boruto at Hanata na gusto niyang matutunan ng iba't ibang klase ng trabaho at pinilit si Boruto na tulungan siya. Sa isang maulan na araw, nakakita si Mitsuki ng pasang si Mikazuki at dinala siya nito sa isang lalaking duguan at sugatan sa isang eskinita. Nagsalita pa ang lalaki bago himatayin, tinanong kung si Mikazuki ba ay pusa ni Mitsuki. Pag-aising ng lalaki, nasa apartment na siya ni Mitsuki at ginamo na ang sugat niya. Nagpasalamat siya at nagpakilalang si Sameder.
Nagulat siya kasi di man lang siya tinanong ni Mitsuki kung bakit siya duguan. Sabi ni Mitsuki, okay lang kahit di niya malaman. Maliban na lang kung gusto ni Sameder na magtanong siya. Kinabukasan, magaling na ang sugat ni Sameder. Tinanong siya ni Mitsuki kung may pupuntahan pa siya. Sabi ni Sameder, bibisitahin daw niya ang kapatid niyang babae na nagtatrabaho sa malaking kumpanya sa Konoha. Naalala ni Mitsuki kung gaano rin ka-proud si Boruto kay Himawari. Pero sabi ni Sameder, di raw siya magandang kuya. Bumili si Sameder ng bagong kwelyo na may kampanilya para kay Mikazuki bilang pasasalamat. Napansin ni Mitsuki na magaling siya sa pusa. At sabi ni Sameder, dati rin daw may pas ang Mikazuki ang kapatid niya. Umalis si Sameder habang papalapit sina Boruto at Sarada, sinasabing tinawag sila para sa security mission. Ipinaliwanag ni Kotaro na kailangan nilang bantayan ang presidente ng Kaneki Corporation, isang chemical company na kasing laki ng Kamineramon Company. Pinaghihinalaan siyang susunod na target ng Rain Killer, isang serial killer na pumapatay ng biktima gamit ang manipis at matulis na sandata tuwing umuulan. Lahat ng biktima ay konektado sa aksidenteng nangyari sa planta ng Kaneki ilang taon na ang nakalipas. Pagdating nila sa bahay ni Kaneki, sinabi nitong wala siyang maalala tungkol sa aksidente at ayaw niyang magpa-bodyguard kasi tiwala siya sa sarili niyang mga tao. Pero lihim pa rin siyang binantayan ng Team 7. Habang umuulan, may lumapit na lalaki. Biglang natamba ang mga bodyguard ni Kaneki kahit di pa sila inaatake. Lumapit ang lalaking misteryoso kay Kaneki at sinubukang isama siya, pero hinarang ni Boruto at Sarada. Kinuha ni Mitsuki si Kaneki para iligtas at hinabol ang kalaban. Ginamit ni Mitsuki ang mga ahas niya, pero napatay lahat mula sa malayo. Tumalo ng kalaban sa ilog para makatakas. Kinabukasan, nakipagkita ulit si Mitsuki kay Sameder at tinanong kung nakita na ba niya ang kapatid niya. Sabi ni Sameder, oo, pero sinigawan daw siya nito. Napansin ni Mitsuki na shinobi siya, pero sabi ni Sameder, dati lang, tumigil na raw siya kasi sawa ng maging tuta ng utos. Tinanong pa siya ni Mitsuki tungkol sa past niya, pero umiwas si Sameder. Sabi niya, huminto siya kasi di niya nabantayan ang pamilya niya noon at huli na para bumawi. Habang near-review ni Kotaro at Team 7 ang kaso, napansin ni Mitsuki ang isang detalye sa report tungkol sa aksidente sa planta. Biglang dumating ang pulis at sinabing kanidnap si Kaneki kahit hindi naman umuulan. Nagising si Kaneki sa harap ng puntod ni Mikazuki Amaashi. Siya raw ang scientist sa proyekto ng planta pero dahil sa pagmamadali ni Kaneki, nagkaroon ng aksidente. Namatay si Mikazuki at sinisi siya ng lahat habang yumaman si Kaneki. Lumitaw si Mitsuki at sinabi na si Sameder ang Rain Killer. Inisip niyang pinapatay ni Sameder ang mga taong Somaire sa pangalan ng kapatid niya. Sabi ni Sameder, gusto lang daw niyang hanapin ang katotohanan pero puro palusot at paninira lang ang natanggap niya, kaya pinaslang niya sila. Hiningi niyang huwag makialam si Mitsuki. Pero bilang shinobi ng Konoha, di siya pwedeng umatras. Sinabi ni Mitsuki na alam niyang naguguluhan si Sameder, nakita naman niyang may headband siya, pero binanggit pa rin ang pangalan ng kapatid niya, parang gusto rin niyang mapigilan ang sarili. Pero sabi ni Sameder, buo na ang loob niya. Nagsimulang umulan. Ginamit ni Sameder ang water release pero na-block ni Mitsuki at bumawi ng lightning release. Ipinaliwanag ni Mitsuki kung paano niya nalaman kung paano gumagana ang jutsu ni Sameder. Tinangkang patayin ni Sameder ang sarili gamit ang sariling jutsu. Kinabukasan, binuksan muli ang investigasyon tungkol sa aksidente sa planta. Dinalaw ni Mitsuki ang nakakoma na si Sameder sa ospital at isinabit niya sa pulso nito ang kwelyong may kampanilya na binili ni Sameder para kay Mikazuki. Ipinapakita ni Choji kay Chocho ang butterfly mode ng kanilang clan pero wala itong pake mag-training. Kailangan pa siyang ilibre ni Choji ng matamis na red bean soup para lang pumayag mag-ensayo. Sinubukan ni Chocho pero hindi niya kayang basagin ang malaking bato gaya ng tatay niya. Sabi ni Choji, kailangan niya talagang matutunan yun kasi espesyal na jutsu yun ng kanilang pamilya. Napansin din niyang hindi pa buo ang lakas ni Chocho at dahil bumalik ulit sa dating chubby na katawan. Parang hindi niya nailalabas ng buo ang kanyang chakra power. Naisip ni Choji, baka kulang lang sa motibasyon si Chocho tuwing ginagamit niya yung jutsu. Pagkatapos, kumain silang mag-ama at nag-enjoy. Biglang dumating si Anko at pinaalala kay Choji na may meeting pa siya kay Shikamaru. Umalis si Choji, kaya si Anko na lang ang sumama kay Chocho at nag-order pa sila ng maraming pagkaing may beans. Sabi ng may-ari ng tindahan, ubos na raw ang supply nila ng beans kasi ninanakaw ng mga magnanakaw ang mga delivery truck. Dahil sa pangit na ani, tumaas ang demand kaya pinagkakakitaan ng mga magnanakaw ang mga beans. May paparating na delivery kinabukasan kaya nagpa siya sina Anko at Chocho na sila na ang magbantay. Habang nasa biyahe, inatake sila ng mga magnanakaw.
Paalala ni Anko, huwag sisirain ng mga beans. Pero nang umatake si Chocho, nadali niya ang kalsada at nahulog ang kariton ng beans. Dahil dito, nagising ang instinct niya para protektahan yung beans at bigla niyang nagamit ng tama ang butterfly mode. Nabigla ang ilang magnanakaw sa power niya. Nahulog si Anko sa mga durog na bato mula sa kalsada at hindi makadaan si Chocho kahit gustuhin niyang gamitin ulit ang butterfly mode. Sabi ni Anko, gamitin niya yung mga beans at ingredients sa kariton para gumawa ng bean paste at makabawi ng calories. Habang niluluto ni Chocho ang beans, naamoy ito ng mga magnanakaw at agad silang nakahanap sa kanila. Umiwas si Chocho, sabay kain ng bean paste na niluto niya para makabawi ng lakas. Naalala niya ang mga sinabi ng tatay niya at na-realize niyang gusto niyang protektahan si Anko at ang mga beans. Ginamit niya ulit ang butterfly mode at pinatumba ang mga magnanakaw, sabay pinalaya si Anko. Pagbalik nila sa Konoha, nalaman ng mga ka-team ni Chocho at ng Team 7 na siya pala ang nakahuli sa mga magnanakaw ng beans. Sa Aimgekyurt, nag-report ang Team 25 kina Sai at Sasuke tungkol sa pinaghihinalaang taguan ng Kara base sa impormasyong nakuha ni Sasuke kay Shoujoji. Ang gusaling iyon dati raw ay planta ng linis tubig, pero iniwan matapos ang insidente ng toxic gas na pumatay ng maraming tao. Ibinigay rin nila kay Sai at Sasuke ang mapa ng mga kanal. Pinuri sila ni Sai sa galing ng kanilang intel work at sinabi na ipaalam nila sa mga kalapit na Anbo teams na silang dalawa na lang ni Sasuke ang tutuloy. Napansin ni Sai na mabagal ang pagbangon ng Aimgekyurt. Pumasok sila sa loob ng gusali habang may isang taong palihim na nakamasid. Nagkatrap sina Sai at Sasuke pero sa halip na sila ang tamaan, nabisto nila yung nanunood at agad itong napigil. Galit ang lalaki at inakusahan silang pumatay sa mga kaibigan niya. Sinabi ni Sai na taga-Konoha sila at tinanong ni Sasuke ang kwento ng lalaki dahil baka pareho lang ng mga hinahanap nila ang pumatay sa mga iyon. Nagpakilala ang lalaki bilang si Garashi Tono. Ikinwento niyang natutunan niya ang ninjutsu mula sa isang matandang lalaki na kumupkup sa mga ulilang tulad niya na nawala ng pamilya dahil sa mga digmaan. Hindi raw siya sigurado tungkol sa Kara, pero pamilyar ang pangalan at ipinakita niya ang isang disenyo na ginaya niya mula sa mga ito. Inimbestigahan daw nila noon ang Kara nang lumitaw ito at nakasilip sila ng parang eksperimento. Nahuli sila at lahat ng kasama niya namatay sa lasong gas, siya lang ang nakaligtas. Bumagsak pa raw ang ilang bahagi ng gusali. Pero sigurado siyang may mga parte pa rin na may natitirang lason. Tinanong niya kung bakit ngayon lang kumilos ang mga taga Land of Fire kung interes pala nila ito. Hiningi ni Sasuke na dalhin sila sa taguan ng Kara at humiling si Garashi na tulungan siyang makuha ang mga labi ng kanyang mga kaibigan kapalit nito. Habang papunta sa loob, nagbabala si Garashi na huwag maglakad sa gilid na daan dahil nag-iiba-iba ang direksyon ng lasong hangin depende sa daloy. Dumating sila sa isang saradong daan kaya binasag ni Sasuke gamit ang Chidori. Tumakbo agad si Garashi papasok. Sumunod sina Sai at Sasuke, pero nang makita nila itong nakahandusay, biglang nagkatrap at napuno ng lasong hangin ang silid. Lumitaw ang totoong Garashi na may suot na gas mask. Ibinunyag niyang siya mismo ang pumatay sa kanyang mga kaibigan gamit ang gas dahil walang gustong tumulong sa kanila, pero binigyan siya ng pag-asa ng Kara. Iniwan niya sina Sai at Sasuke para mawala ng malay at nagplano pang magpakawala ng mas maraming lason laban sa iba nilang kasama. Lumabas sina Sai at Sasuke at nalaman ni Garashi na clone lang pala yung Nolason. Ipinaliwanag ni Sai na maingat siyang umiwas sa delikadong lugar pero sinadyang magmadali sa dulo. Napansin ni Sasuke na kakaiba ang kalmado ni Garashi kahit dapat emosyonal siya kapag napag-uusapan ng mga kaibigan niya. Tumakas si Garashi pero inatake na siya ng lason. Kahit gusto siyang ipapatay ng Kara, ayaw niyang may malaman ng Konoha kaya pinatay niya ang sarili niya. Bumagsak ang gusali kaya gumuhit si Sai ng ibon para makatakas sila. Nakakita sila ng mga natitirang kagamitan mula sa mga eksperimento pero hindi na nila ito naimbestigahan. Napagpasyahan nilang napatunayan nilang totoo ang Kara at may mga taga-suporta pa ito. Pagbalik sa Konoha, nag-report sila kina Naruto at Shikamaru. Sinabi ni Sasuke na malamang biological ang mga eksperimento ng Kara dahil may nakita siyang katulad noon kay Orochimaru. Nabanggit ni Sai kung nabasa na ni Naruto ang ulat ni Ino tungkol kay Kitesok, may pangatlong tao raw na nagkokontrol sa kanya. Gustong ibalik ni Naruto si Kitesok dahil bumagal ang mga test nang wala ito at hindi raw nila pwedeng sayangin ang oras lalo na't may mga lumabas na impormasyon tungkol sa kanila. Sa kabilang banda, nagtipon ng mga miyembro ng Kara at iniulat ng kanilang pinuno na nawasak na ang lumang pasilidad nila. Isang taong nakabalabalang kumakain ng prutas habang nakamasid sa isang daanan bago siya tumalon mula sa isang batong haligi. Sa Konoha, nag-eensayo si Boruto ng Shuriken Jutsu mag-isa at napabilib si Sasuke.
Narinig ni Boruto na napatunayan na ang pag-iral ng isang organisasyon base sa impormasyon ni Shoujoji, kaya gusto niyang alamin pa ang tungkol dito, lalo na dahil sa kakaibang tatak sa kamay niya. Binalaan siya ni Sasuke na delikado ang humabol sa kalaban na hindi pa lubos na nauunawaan. Dahil siguradong kamatayan lang ang kahihinatnan. Pinayuhan siyang magpatuloy sa training at tapusin ang mga misyon na ibinibigay sa kanya. Sinabi rin ni Sasuke na hindi rin siya perpektong ehemplo dahil umalis siya ng Nayo noong bata pa siya. Binigyan niya si Boruto ng guwantes para takpan ang tatak sa kamay na madalas makatawag ng pansin. Itinalaga ang Team 7 sa isang misyon tungkol sa nawawalang tao sa Land of Valleys. Kasama nila si Mog Ino, nakakabalik lang mula sa kanyang biyahe at pamilyar sa lugar. Medyo tahimik at seryoso si Mog Ino sa mga genin, pero kalaunan ipinaliwanag niyang ginugol niya ang mga nakaraang taon sa pag-aayos ng mga alitan ng maliliit na bansa. Pagdating nila sa Land of Valleys, nag-report sila kay Mia, ang humiling ng misyon. Nawawala raw ang asawa niyang si Enoto, isang mananaliksik sa kumpanya ng mga medikal na gamit. Dapat sana ay nakabalik na ito matapos ang isang buwang trabaho, pero 3 linggo na ang lumipas mula sa nakatakdang petsa ng balik niya at ayaw magsabi ng kumpanya ng detalye dahil daw sa trade secrets. Pumunta sila sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Enoto. Sinabihan si Mia ng receptionist na maghintay lang ng update dahil nagsagawa rin daw sila ng sariling search team para hanapin si Enoto. Habang nagwawala si Mia sa lobby, palihim namang pinagamit ni Mitsuki ang kanyang ahas para mangalap ng impormasyon. Natuklasan niya kung saan ipinadala ng kumpanya ang search team nila at ibinahagi niya ito kay Mia. May isang taong palihim na nakamasid sa kanila mula sa malayo. Habang papalapit sila sa lugar kung saan huling nakita si Enoto, napaligiran sila ng ibang shinobi. Biglang lumabas si Victor at inutusan ng mga tauhan niya na umatras. Nagulat ang grupo dahil mismong pinuno ng kumpanya ang kasama sa paghahanap. Ipinaliwanag ni Victor ang dahilan niya at nagpalitan sila ng impormasyon. Pinagsama nila ang nalalaman nila at binawasan ang mga posibleng lokasyon ni Enoto. Nagpunta sila sa isang kuweba at nakakita ng mga ugat at sanga ng puno sa loob. Sa dulo ng kuweba, natagpuan nila si Enoto pero bigla itong umatake sa kanila.